magagawa ng maayos yung mga ibang bagay about sa pagbablog. At kung papansinin nyo po is, di ba, maiiksi lang yung video ko, minsan bitin, minsan kulang-kulang, minsan magkakaiba ng para magulo po. Kaya try my best pa naman, pero hindi po talaga hindi pa ako ready. Buti na lang talagang napansin yun ni Kuya sa akin at napapasalamat ako sa kanya na nakapag-usap kami ng dalawa lang kami, nakapag-heart-to-heart talk kami na hahayaan muna kita, sabi niya. Itong hahayaan muna kita. Yun, isang mapagpalang araw pa sa atin lahat, mga ka-business. Sana nasa mabuti po tayo kalagayan lahat. Sa vlog na to is kasama ko siyempre si Kuya Bong. Matigas ako. Magandang po. So yun, yun po, sa mga matagal nang nanonood sa ka-business, kung inyong napanood sa mga nakaraang vlog ni Kuya na about sa patungkol sa aking channel na hindi niya kasi po natutuloy. So ako na lang yung magpapaliwanag ng mga bagay-bagay about sa aking channel kasi simula nung nakabalik ako is parang medyo nagkaroon ako ng konting problema, konting shock, gano'n, parang nag-a-adjust pa. So kung mapapansin nyo po is sa upload ko is lumilipas sa linggo, mga gano'n, mga ilang araw, matagal po ako mag-upload. Sa katotohanan po kasi na talagang wala pa po sa loob ko mag-vlog para sa sarili kong channel. Ayoko po kasing ayoko yung pakiramdam na napipilitan or sabi nga ni Kuya, ginagawa ko lang yun dahil sa para kay Kuya. Siyempre, pangit naman po gano'n kung hindi bukal sa loob ko pa yung pagbablog. So, nagpapasalamat ako kay Kuya na pansin niya agad yung ganong mga pangyayari, po na parang wala pa ako sa konsentrasyon about sa channel ko. So, nag-uusap kami ni Kuya na about doon. So, nilatag niya sa akin yung mga napansin niya. So, sabi ko, tama ka Kuya, yung aking nararamdaman pa sa ngayon. Kasi nag-a-adjust pa ako. Siyempre, matagal ako nawala, 2 taon po. Maraming mga masasamang nangyari. So, yung damdamin ko po, tsaka yung puso ko is parang wala pa, hindi pa kondisyon patungkol doon sa paggawa ko ng sariling content. So, nandoon yung kakayahan natin kung paano humarap sa camera, pero sa katotohanan po is mas gusto ko lang muna yung tulad ng dati na sumasama-sama sa mga pag-mission ni Kuya. Mas palagay po yung damdamin ko sa ganong gawi po na samahan mo na sila Kuya, sila ate, yung buong team ng ka-business na isang pag-mission. Then kasi sa totoo lang, may mga time na yung isip ko is hindi pa rin hindi pa rin yung isip ko is parang medyo magulo pa. Yun, salamat Kuya Bong. Buti lang dyan Kuya Bong. Magulo pa yung isip ko. So minsan talagang nabablanko po ako. At hindi makapag-isip kung anong pwede kong gawin content. Alam ko marami naman kung pagdating sa content hindi naman maubusan. Pero yung loob ko po talaga is wala pa. Hindi ko magagawa ng maayos yung mga ibang bagay about sa pagbablog. At kung papansinin nyo po is, di ba, maiiksi lang yung video ko, minsan bitin, minsan kulang-kulang, minsan magkakaiba ng para magulo po. Kaya
Kumbaga, try my best pa naman, pero hindi po talaga, hindi pa ako ready. At syempre, nagpapasalamat din ako sa mga solid nating kabisnes, sa mga sumusuporta na kahit ganun yung video ko, may mga nanonood, marami pa rin yung nanonood, marami yung comment na magaganda na na sinasabi, sabahan ko yung mga video ko, sabahan yung content. So, yun, hinihingi ko na lang po yung pangunawa nyo about sa bagay nyo kasi talagang mahirap pong mahirap gawin ng isang bagay pag wala pa sa loob mo. Yun po yung katotohanan at buti na lang talagang napansin yun ni Kuya sa akin at nagpapasalamat ako sa kanya na nakapag-usap kami ng dalawa lang kami, nakapag heart talk kami na hahayaan muna kita, sabi niya. Hahayaan muna kita sa mga bagay ngayon, huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano, kumbaga relax ka lang dyan, gawin mo kung ano yung gusto mong gawin, yung pagsama sa akin, sa amin, sa team, sa pag-mission. At sobrang natuwa po ako na nakita ni Kuya yung ganong bagay. Kasi napakalaking po sa akin, lalo na mas doon ko naintindihan talaga yung pagmamahal ni Kuya sa amin. Simula nung umalis kami dito is talagang hindi kami nawala sa puso ni Kuya. At na-open niya yung mga ganong bagay sa akin about sa pagbablog. Kasi kahit sino naman po, kung wala pa yung loob mo sa isang bagay na pinapagawa sa iyo is hindi magiging perfecto yung kakalabasan. Kaya, kumbaga ako, andun pa ako sa stage ulit na nagre-recover kasi kung tutusin, maraming masasamang bagay po talaga ang nangyari sa 2 taon o 3 taon na pagkawala ko sa ka-business official, ka-business family, tsaka sa ka-business South. At isa yun sa pagpapasalamat ko, lalo lang sa kay Lord, sa Panginoon natin na hindi niya talaga ako pinabayaan. At ginamit talaga si Kuya para mailayo ako sa sitwasyong lubog na po ako. So yun, siguro hindi po muna sa panahon ngayon na tuloy-tuloy yung pag-ano ko sa channel ko, kaya at napansin din kasi ni Kuya na siguro madalang ako mag-upload talaga na wala pa sa loob ko at wala sa puso ko yung aking ginagawa. Kaya mas masaya po ako na at talagang yung puso ko is masaya kasi masaya ako na nakakasama ko lang sila sa pag-mission. Tapos yun, si Kuya is yung suporta niya ay talagang solido pa naman po. Na sa pag-uusap namin is wag akong ma-pressure na sinasabi niya. Wag akong ma-pressure at ikalma ko yung sarili ko, walang hesitasyon yung about sa sinabi nilang mahal kita, mahal namin kayo, sabi nila ate nila Kuya. Tsaka siyempre yung mga anak nila na walang hesitasyon, na totoong mahal namin kayo. Ramdam na ramdam ko po yun, ramdam na ramdam ko po yun. Ramdam na ramdam ko po yun. At sa akin naman is, sa kanila walang problema eh. Lahat naman inilalatag nila, lahat ibinibigay nila para sa akin, para sa amin lahat dito. Pantay-pantay yung kanilang touring. At yun, sabi nga ni Kuya, hindi, mag-relax ka lang muna dyan. At pagdating na ready ka na, is mas mainam na ituloy mo yung tunnel mo. Yun, at saka makapasin po, siyempre kasama ko si Kuya Bong is, di ba may channel din po si Kuya Bong, so nagbigay ng isang suggestion si Kuya sa akin na siyempre yung channel ni Kuya Bong is monetized na. So, si Kuya Bong, kinausap niya din, siyempre sabi nga ni Kuya Bong, ano sabi ni Kuya Bong, tuloy pa rin. Tuloy pa rin. At ang gusto niyang kasing gawin is yung tulad ng ginagawa ni Kuya. Kaya makatulong sa ibang tao. So, napakagandang suggestion po yung sinabi sa akin, Kuya. Pwede ako maging cameraman ni Kuya Bong. Tapos, pagbigay ng suggestion kung anong gusto niyang gawin content. Magbibigay din ako kung gusto niya tong content na to. Diba Kuya Bong, sabihin ko, Kuya Bong, content tayo ng ganito. Kung nagustuhan niya, so gagawin namin. Pero pag may pag-alinlangan, hihingi kami ng suggestion kay Kuya. Kuya, ganito yung gusto ko.
Yun, napakasarap lang po sa pakiramdam na matapos yung mga unos na nangyari is may pagbalik ko ganun yung mga natatanggap kong suporta pa rin sa pamilya ka-business. Aminin ko talagang yung nawala ako sa kanila. Sobrang ligo-ligo at talagang napakalubak ng daan na pinagdaanan ko. Kung saan ako napasok na hindi magandang gawin. Yun talagang hanggang dito na po yung lubog ko ng mga panahon na yun. Ulo na lang ang nakikita pero hindi pa rin ako pinabayaan ng Panginoon. At yun, nagulat na lang ako nang tumawag si kuya, tapos nag-message si ate, tinawagin na ako na yun, balik na daw ako. So yun kuya, salamat. Maraming salamat po. Talagang sabi ko nga sa sarili ko, kung plastikin ko man yung pagbabalik ko is hindi ko itutuloy yung pagbabalik ko kung magiging plastic ako. Kailangan yun at saka yun ang nararapat na maging totoo ako sa pagbabalik kasi andyan na lahat, nilatag na sa akin yung mga pagkakataon ni kuya, nila ate. Tsaka yung mga, siyempre kasama yung anak nila na binigay na sa akin lahat yung pagkakataon na hinayaan kong mapalagpas sa mahabang panahon. Kaya yun po, sa ngayon talaga is masaya ako sa pagsama-sama sa kanila. Tapos yung loob ko is sa sarili kong channel. Although medyo malaki na din po kasi yung subscriber nyo, nasa 2.6 na po. So maraming salamat po sa lahat ng sumuportas pa rin. Hindi ko naman siya wawalain, kumbaga i-ready ko lang po yung sarili ko na yung dati kong sigla nung simula nyo po ako nakilala, nung ipinakilala ako nila kuya sa channel nila. Gusto ko lang yung talagang sabi nga ni ate at saka ni kuya na balik mo yung pagiging jolly mo tong. Dati lang, huwag kang mag-alala, huwag kang... Kasi ganun po ako dati, yung pag sinabi ni Kuya Tong, gawin mo to, wala akong hesitasyon yun, talagang binibigay ko yung 101% ko na sa 100% na puso at sa talento ko na pag sinabing gawin mo yan, kaya mo yan. So ganun, yun po kasi yung nawala sa akin talaga, lalo na yung tiwala ko sa sarili, as in, paulit-ulit ko po sinasabi na bagsak talaga yung tiwala ko sa sarili ko nung mga panahong kababalik ko pa lang kila kuya. So, and then, isa din sa factor na papasalaman ako, siyempre yung mga kapatid kong kagwang na nagkakausap din ako, nagbibigay din sila ng mga payo na, kasi si Pai, iniwanan ko is hindi pa ganun kaaktibo, kumbaga tahimik pa. Pero nung pinayuhan ko si Pai, sabi ko, sundin mo na lang lahat yung ipapayo sa inyo nila kuya, ituturo nila sa'yo. So pagbalik ko si Pai is satan na talagang, grabe si Pai. Sana all. Yan, si Intoy din, nakasama ko din yan, mga ilang pagkakataon. Si Intoy din na hindi nagsasalta noon. At talagang nahasa na yung kanilang talento at yung kanilang tiwala sa sarili sa pagdating sa pagbablog, kung saan-saan na po sila nakakarating. Yan si lahat ng mga kapatid kong kagwang, Bay, Intoy, Boknoy, Bornok, yung mga yan, si Kuya Damo, yan, si Boswaki, tsaka yung mga junior kagwang, si Kuya Bong. Siyempre si Kuya Bong is kami magkakasama sa isang bahay. So, grabe. Tsaka, isa rin sa tinitingnan kong inspirasyon is si Kuya Bong. Talagang idol ko din, siyempre siya. Idol kita. Hindi naman. So yun, tinitingnan ko yung pagiging isang taong grasa, di ba? Kumbaga, parang hindi ka panipaniwala na ang isang Kuya Bong parang taong grasa pa siya is ganito na ngayon, di ba? So yun, tapos, bibigyan ko rin yung best ko. Ay, Kuya Stone. Ayun, dito pala si Bornok. Bornok! Pwede ba ako? Ano ba yung ano po mga business? Si ate. Magalitan mo anak mo, Teo. Magalitan nga mo, Teo. Sino? Ginawa na naman, Teo. Si Eso? Opo. Bakit naginawa ni Hindi, Eso? nagtatrama lang ako kay Kuya Bong. Bakit? Natraso sa inyo daw, Teo. So yun nga po, hindi naman pala si ate na kasi lumabas na kasi nasa loob sila kanina habang nagtatrama ako dito.
Hello po mga kabisnes. Ano po mga Magandang business? hapon po. Yun nga ate, siyempre napapansin siguro din nila at sinabi namang napansin din ko yung ba't sa wala pa sa loob ko yung sa channel ko po. So, hindi pa ako ganun ka hindi pa ako ganun kahanda. Ibig sabihin, ano yun? Yung sa channel ko na hindi pa handa yung sarili ko. Hindi ka muna mag-vlog, Oo, gano'n? parang ganun. Parang ganun, pero hindi naman siguro totally. Kumbaga, i-ready ko lang ng gusto yung sarili ko kasi wala pa po sa loob ko. Kumbaga, ang gusto ko lang po is yung sa dati na pagsama-sama kay Kuya. Yun pa, kumbaga doon ako masaya sa ganun. Kumbaga, yung sports, ano yun? Supporta, Ganun gano'n. ako po yung support ako kay Kuya noon. Ganun lang po muna kasi kumbaga po kasi hindi pa ready yung sarili ko. Conference ko nga po. Confidence. Confidence. Confidence ko is talagang totally down pabuti. So, ako siyempre napapasalamat ako sa inyo nila Kuya na unti-unti kong binabalik yung tiwala ko sa sarili ko. Kasi as in talagang ng mga panahon na nawala ako dito, siyempre is maraming mga pangyayaring hindi maganda. So, yun ang nababanggit-banggit na naman Kuya sa mga nakaraang vlog yun about nga sa channel ko. Hindi niya lang natutuloy kasi may time na nandoon na tayo sa mismong mission. So, nagkakaroon ng hold back. Hold back, ha? Yun, kinausap ako ni Kuya na ako na mismong magpaliwanag sa mga viewers natin kung ano man yung nararamdaman ko, kung ano yung totoong nasa puso ko. So yun po, wala pa sa loob ko kasi kumbaga medyo nagkakaroon ako ng lutang moment. Maraming pagkakataon na talaga nabablangko pa ako. At mas masaya ako sa sama-sama lang po muna sa inyo. Ayun, yun ang napag-usapan namin ni Kuya. At about nga po pala doon sa channel naman ni Kuya po. Oh. Ayaw mo na rin mag-vlog mo? Hindi. Ayaw mo na rin? Hindi Gusto ko. Hindi ako pa. Hindi ako pa. Ibig sabihin yan Kuya Stong, yung ibig sabihin yung nararamdaman mo yan, kaya gusto mong maayos muna ang lahat. Gusto ko yung I-ready yung yung puso ko is 100% na talagang handa na ako para sa diba? So ang ibig sabihin na i-ano mo na yung channel mo, titigil mo muna. Hindi naman totally titigil siguro. Pag may mga pagkakataon na gusto ko yung isang bagay na gawin. Oo. Yun. Mahirap kasi pag hindi mo pa kasi yung pag-isa pa rin. Opo. Tsaka yung... Mahirap po. Yung ibig sabihin yung hindi mo gusto yung Kumbaga yung sa pakiramdam ko, hindi naman sa hindi gusto. Kumbaga wala pa sa loob ko yung hindi pa 100%. Kumbaga may hesitation, hesitation pa akong nararamdaman. Ano ba sa Tagalog nun? Hesitation sa English. Sa Tagalog. Ay, pag-alinlangan. Kasi mahirap yung may alinlangan ka sa damdamin mo na, di ba? Kinakabahan ka ba? May napipilitan. Tulad ng sinabi ko yan, napipilitan ka lang dahil para sa akin. So ayoko pong mangyari yun at makita ng mga na ginagawa ko lang yun para kay Kuya. At ako'y nagpapasalamat din siyempre kay Kuya nung nag-usap kami is nakita niya yung ganung damdamin ko. Sa sobra naramdaman ni Kuya kasi siyempre 17 years old pa lang, di ba? Kaya alam niya yung damdamin ko. At hindi niya na yung ugali ko hindi niya na pinatatagal pang isang bagay pag alam niyang may mali. Oo. So yun. So yun, salamat kay Kuya at nakita niya yun. At nung binanggit ko sa akin yun is yun talaga ang nararamdaman ko. Yun talaga ang nararamdaman ko. At nagpapasalamat ako sa kanya ng sobra at nai-open niya agad sa akin yun. Kasi kung baga, ano ka lang, tahimik lang. Hindi mo sinasabi. Yun, napansin niya kasi lagi na tahimik ako. Kumbaga, nangangapa pa ako na. Pero, kinakapa ako sa damdamin ko pa rin na kung gusto kong magawin o hindi. Pero sa ngayon kasi hindi pa ako ready. Masaya ako na yung ganun, may mission, sama-sama. Ayun, siyempre Tess, salamat talaga kasi yung mga panahon wala pa ako dito is kala ko hindi na ako makakabalik. Siyempre si Kuya, alam naman natin yung damdamin niya, magkaroon man ng, sabi niya nga, magkatampuhan man ang ganito niya. Pag sinabi ni Kuya, ikaw na mahal mo kami, yun na yun, wala nang alinlangan yun. Tsaka kahit halimbawa, nagkaroon man ng halimbawa, yung hindi pagkakaintindihan, yun lang din po yung time na
na yun. Pero lilipas din yung mga isang oras, 2 oras, wala na yun. Tsaka kailangan din dapat maging malawak yung kaisipan natin. Hindi yung sinasabi na ni Papa na huwag maging balat sa bulas. Yes, yan totoo po. Kasi ang turing kasi namin sa inyo, hindi ibang tao, hindi kung sino man lang. Ang amin kasi, baga concerned kami sa lahat ng bagay sa inyo na yung makakabuti, hindi yung makakasama. At saka yun, tama nga yung sinabi ko yung maging balat sa buwes. Kasi nung mga panahon, di ba po, na balat sa buwes talaga ako nun. So isa pa yun sa, kumbaga, gusto kong i-apply sa sarili ko at tanggalin. Tama. Kumbaga, nasa 90% na ako naalis yun. May mga pagkakataon pa rin na nasasalin yung damdamin natin. Pero, hindi nagtatagal. Pag nakapag-isip ako sa kanila, tama sila, mawawala na. Yun kasi ganun ang ginagawin ko, yung tinuturo niya. Oo. Huwag mong pamahayin sa damdamin mo yung sama ng loob kasi hindi maganda. Negative vibe. So yun, ganun. Tsaka pagka in-steady mo kasi yung ganun ang ugali, wala kang matatapos na maganda. Tapos to yun. Yun sa mga sinabi ko yun. Kaya ako gusto ko, ready na ako pagdating sa bagay niya. Tsaka yung binanggit sa akin po ni Kuya about sa channel ni Kuya kung natulong-tulungan siya doon. Ayun! Kasi monetize na si Kuya ko po. Monetize ka ba, Bong? Dumating na yung ano niya, tawag doon. Oo, tama. Kasi para makapag-upload siya. Pero, yung ikaw ang aalala, ganyan. Alala yun. Ba, kung may naisip akong vlog about na pwede namin gawing magkasama. Okay. Mag-camera sa kanya. Bigay ng idea. Tandem. Oo, tandem, tama yung sinabi. Yun yung opinion ni Kuya na sinabi niya sa akin. Kahit napakaganda naman nun, nabanggit niya rin yung isang ano na yun. Kasi siyempre, wala namang, kumbaga, sa mga sinabi ni Kuya, walang pangit eh. Kumbaga, magaganda lahat kasi, diba? Kasi kayo rin ang aani. Yun po, totoo po yan. Pagka yung ang pagpapaya ni Kuya, hindi si Kuya ang aani kayo. Totoo po yan. Kasi yung lagi din namin pinapayo namin sa mga anak namin noon, kapag sila ay yung napagalitan, napagsabihan, hindi aani si Papa at saka si Mama, kundi kayo ay yung mga anak namin ang aani. Ano naman sa tingin mo, Kuya Bong? Ayos naman Okay po. mo sa iyo. Ayos naman po. So ngayon, may ano ka na rin, kumbaga, may gana ka na rin mag-vlog. Opo, basta tandyan kayo po. Ibig sabihin pala may pin na pala si Kuya Bong. Pagkaangas Hindi naman eh. Tapos, kapag ka, dapat dalawa kayo mag-iisip. Bawa, Bong, meron kang gustong i-vlog, o di sabihin mo kay Ustong na, Ustong, ano kaya? Punta natin yun, o kaya paalam ka kay Kuya. Para may kasama ka, no? Kasi si Kuya nga, tulad na sinabi niya is may mga gampanin na din siya na... Oo nga, hindi na rin nakasikaso si Kuya Bong eh. Oo. Kasi minsan, si Kuya, tinutulungan niya si Daryl tsaka si Dave mag-edit. Kumbaga, gabay din Kuya ang kailangan niya sa pag-edit. Minsan kay Kuya Bong, natatabunan, no? Yun, napakagandang suggestion din ni Kuya yun na pagtulungan yung channel ko yung pagdating ng, di ba, kumikita na siya. Sila po. Pakitawag mo na si Marie. Di ba, kumikita na siya. Tsaka pag-uusapan kung paano ang magiging content. Hindi, pagdating na kumikita na siya. Oo, yun. Pagkalibawa, yung meron ng revenue si Kuya Bong. Yes. O di yung sweldo ni Bong, hindi sa'yo, ano? Hindi, siyempre, pag-uusap yan. Hindi. Pang-ice cream lang. Ano yan? Ako baga siguro, syempre mag-aapot ikaw din, Kuya Bong, sa Pag-usapan yung mga kanya. bagay-bagay. Pag-usapan niyo yung wala akong problema. Ito din na Kuya Sa Bong. bagay, pagdating sa mga ganyan, si Kuya, maano din mo naman, si Kuya. nandiyan naman kayo ni Kuya. Siyempre, kayo pa rin ang hingan ng ang tawag dito. Advice. Sa mga decision na para sa kinabukasan. Yun po. Tapos, ibig sabihin, may katuwang na si Kuya Bong sa kanyang pag-vlog. Bali si Kuya Estok po ay tulong kay Kuya Bong para matulong. Kung may gusto siyang
puntahan, kung gusto nyo puntang mamasyal at magandang i-vlog. Oh. Siguro ganun, di ba? Oh. Papaalam kami sa inyo. Opo, kuya. Sino ba sa ay, Kuya Bong nga pala. Opo, kuya. Ilan taon na kayo? 20. Di pa? Hindi, 40 plus na yan. 43. Kala ko 35. Bakit ako makakita? So, ngayon, mga kabisnes, nanggaling na po kay Kuya Estong yung kanyang Sa loobin po. parang gusto mo umiyak tong, iyak mo tong! Hindi, Huwag okay mo lang pigilan po. tong! Mas kumbaga, mas magaan na ngayon. Naibulalas ko ng naayon sa nararamdaman ko po. Doon pa lang masarap na sa pakiramdam. Hindi tulad dati na asin talagang wala akong mapagsabihan eh. Pag alam mo, talagang kinikimkim ko lahat. Kaya pala tahimik ka lang. Marami akong kinikimkim na bagay, marami akong mahalalahanin. Pero nung nagkausap kami ni Kuya na dalawa lang kami, nailabas ko yung mga gusto kong sabihin at saka yung mga nagawa kong maling desisyon ng mga nakaraang wala pa ako dito. So yun, nagpapasalamat ako syempre kay Kuya na talaga namang full support at saka yung pagmamahal is walang mapaglagyan na inuukol niyo po sa amin. Baga pagmamahal kasi ni Kuya, walang hanggan. Walang hanggan. Pag sinabi niya Wala mahal siya. tayo, Oo, walang yun na yun. Basta pag sinabi niya, yun na yun. At kailangan yun ay, pag sinabi niya ay, samantalahin mo na. Dahil sinabi niya. Hindi, tama naman yung sinabi ni Papa, no? At saka, yun nga, para di may, si Kuya Bong, at siya ay makapagsweldo na. No, Kuya Bong, no? Opo. Ako makatulong sa ibang tao. Oo, napakaangas talaga yung Kuya Bong. Yun, thank you very much talaga, te. Yung supporta nyo is talagang nandyan 100%. Especially hindi lang sa akin, sa mga anak ko. Fully support kayo. Hindi nyo kami pinapabayaan. Basta yung pag-aaral ni Amaro po mga kabisnes, kami po ang tuwirang magpapaaral kay Amaro, kung ano yung allowance niya every day na pagpasok. Sabi ko kung merong, bawa may bibili ng mga projects, mga kung ano-ano pa man yan, huwag mahihiyang magsabi sa akin. Kasi ano yan, support ka talaga ako kay Amaro. At tawag ko ka dun ay kulot. Kulot. Diba? Che, tsaka Kuya Estong, kami namang mga kapatid ng Kadwang, siyempre, nandito rin kami. Ito po, meron na tayong t-shirts. Alright. So maraming nag-aabang na ito mga ka-business. Ito na po ang t-shirt ng ka-business official Papa Dean's TV. Ayan po, Banat Bira. Napakaganda po ng kanyang disenyo mga ka-business at ang tela po napakataas ng uri ng kanyang kalidad. Mga ka-business naming minamahal, meron pong available na mga iba't ibang sizes katulad ng XXL, XL, large, at meron ding medium, at syempre sa mga katulad ni Buki, meron po yan mga ka-business naming minamahal. Siguradong hindi lamang kayo mag-i-enjoy sa quality ng ating merch, kundi andun pa yung makakatulong kayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Ayan po mga ka-business, ito po yung ating gagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh, wow. Ayan, meron po tayong tire block, meron din po tayong magic gatas mga ka-business. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet, no po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website, ang kabusinessofficial.com. Lahat po ito ginagamit ng ka-business family at yun, karintisadong epektibo mga ka-business. Po, mga ka-business, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy! Po, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang-patubo ng Buhok! buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try niyo po mga ka-business, subukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee
with banaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia, mga kabisnes. Super effective din po ito, mga kabisnes, sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po, mga kabisnes, try nyo po Insulin Green Coffee. Alright, at syempre naman po mga kabisnes naming minamahal, huwag nating kalimutan ang vitamin C ng ka-business family, Shield C+. Pagka meron ka nito, siguradong protect todo. So right mga ka-business naming minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong inendorso ng ka-business family, hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Yes po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business, kung gusto nyong pumuti at lalong gumapo at gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set na. Oh, wow. Ayan. Avail nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo rin. So yan ang mga ka-business namin minamahal. Please, avail natin ang mga produktong inendorso ng ka-business family. So yun na, tuloy na panonood. Bira, Banat. Yun, kami naman dito, kaya Stone, kami mga kapatid ng Kalban. Dito lang kami. Pwede mo kaming sabihan ng kung ano yung nararamdaman mo, ano naiisip mo. Tsaka, kaya pa napapansin namin, tahimik eh. Oo. Parang bago yung Andyan si Intoy. Yan, si Bay. Si Intoy, talagang kami yung payo yan. Grabe. Oo, pag-usap pa rin kami. Papasalamat din talaga sa inyo dahil yung support tayo sa tsaka yung pangunawa is sobra. Sabagay, naunawaan ka naman namin sa ganyan decision mo. Kasi yung pinagdaanan mo, hindi biro eh. Hindi biro ang mga pinagdaanan mo. Kaya basta pag naging ready ka na at habang tinutulungan mo nga yan si Kuya Bong, inaalalayan mo siya o tawag dito? Tinuturuan o ano lang, pwede ka pa rin magtanong sa amin. Oo, basta pang Lahat ang kami. gawin mo, ibalik mo yung dating estong na nakilala ng mga tao. Yes. Kasi doon ka nakilala yung kwela ka, yung bilang estong dati. Kasi yun yung pagkakilala na sa'yo ng kalugga, sa camera o sa ano pa man. Kahit hindi dati, kahit hindi nakabulag, di ba? Kulit-kulit mo. Yung tawa mo, yun yung tawa mo dun sa nasa Bicol kayo. Talagang tawa mo, talagang walang reservasyon, talagang tawa talaga. Ito yun. Kalimutan mo na lahat, yung mga bigat sa puso mo. Pakawalan mo na lahat yan. Gusto mo, umiyak ka. Oo. Kasi napakahirap kasi kung may dinadala sa dibdib. Mahirap. So yun, siyempre salamat sa inyo ni Kuya Te, tsaka sa mga anak nyo, at saka sa lahat ng sumusuporta pa rin hanggang ngayon sa akin, tsaka sa mga anak ko, yung mga nag-encourage sa akin na bumalik sa family ka business. Hindi ko man kayo man isa-isa magpapasalamat na ako sa inyo. So yun nga po nangyari na yun, pinagdasal mo na makabalik ulit dito sa family ka business. May mga bagay lang po talaga na nangyari na mahirap paliwanag at dinala ko ng sobra. Yun po, ako naman is sa ngayon sobrang okay na okay. Naibabalik ko naman po ako pakunti-kunti. Hindi naman kasi po basta-basta yun. Sabi ko po yan na hindi ganun kadali matapos sa lahat ng pinagdaanan mo is maibalik mo yung dati mong gawin yung ginagawa. So, yun, maraming salamat po. Sana patuloy nyo pa rin suportahan po. Ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV, at lahat ng mga kapatid kong kagwang po, tsaka yung mga junior. At higit sa lahat yan, Kuya Tong, hindi mo yung magagawa ng saganang sarili mo lang. Yes. Ang dyan, lagi kang mananalangin. Lagi mong ihingi sa Panginoon Diyos yung gabay. Yung kumbaga linawin yung isip mo, yung puso mo. At
100% yung Kuya Tong. Magtatagumpay siya. At higit sa lahat, may plano ang Panginoong Diyos kung bakit ka muling na ibalik dito sa ka-business family. Yes po, totoo po yun. Yun nga yun. Isa sa talaga, number one na yung paglapit sa Panginoon. Kasi dati talagang medyo nagkaroon ako ng alinlangan. Question, bakit nangyayari ito na ako rin naman ang may gawa. Ako rin naman yung may desisyon. So, yun, maraming salamat sa po. Unti-unti ko naman akong naibabalik yung dati. Sa damdamin ko, sa puso ko, masaya po ako. Yung sa tiwala ko sa sarili ko, unti-unti na din po. Ibalik mo yun Lalo kasi... na sa suporta niyo po, syempre. Ibalik mo yun kasi para sa mga anak mo. Para sa'yo, sa kinabukasan yung mag-aama. Kailangan mong maging mas lakas, maging matatag, at siyempre, kalimutan yung dati, at iba na yung ngayon kasi yung dati. Dati kasi pangit yung mga nangyari. Ngayon kasi maganda, at mas maganda pa, dahil siyempre, una, ikaw ba dati, kilala mo ba ang Panginoong Diyos? Diba? Ngayon, nakikita namin, minsan, pumipikit ka, yung muko ka, minsan tama yan, manalangin ka lang, ilapit mo yan sa Kanya. Iyak mo yan sa Panginoon Diyos Tong. Iyak mo sa Kanya mo, ihinga lahat ng mga problema mo, yung mga... Basta, sa Kanya mo lang ilagak ang lahat. At magiging malinaw lahat yan Tong. Di ba po mga ka-business? Thank you very much po. May sasabihin ka, te. Ano ba yun, te? Ano yun, te? At may tanong po pala ako mga ka-business. Tanongin natin si Kuya Bong kung ano ang plano niya sa kanyang sariling channel. O, di ba po mga ka-business? Ikaw Kuya Bong, anong plano mo sa YouTube channel mo? Akin lang po, makakatulong sa ibang tao po. Katulad ko yan. Tapos, Sa kanya natin. anong gagawin para tayo makatulong sa mga kapwa natin? Magsipag. Tapos, number 1, magsipag at Tumulong. at At magsimba. kita niya, si Kuya Bong po yun Oo, di ba? Dati hindi ganyan si Kuya Bong. Unti, hindi na. Oo. Iba na ngayon. Ibang iba na. Sumagot. Opo. At saka pagka oras na ng church, siya na nagsasabi sa akin na, ate, alis this po ako, alis ha. Di ba? Meron nating pagkakataon, di ba may mission tayo. Hindi daw siya sa kama kasi may church kama. Oo. Kumbaga, si Kuya Bong dati ay hindi niya kilala yung mga bit. Anong Kuya Bong? Dati, hindi. Pagkala dati. Ngayon, kahit ako na. Basta lang. Hindi na sinasabi ko si Kuya Bong, di ba? Mahal ka ng Diyos, may plano ang Panginoon Diyos din sa'yo kung bakit ka nandito sa ka-business family. Parang pwesto, ito, di ba? Si Kuya Bong, napakaraming pagsubok na pinagdaanan yan. Tingnan mo siya ngayon, okay na siya. Tuloy-tuloy lang. At saka isa siya sa tinitignan ko simula sa pagiging taong nasa dumating ng siyempre idol ko din yan. Nung wala pa ako dito is nanonood ako. At isa siya sa mga pinapanood ko. Tsaka si Kuya Bong, nag-iisa, no? Ikaw may mga anak ka May ba? anak, may mga nalalapitan, may mga barkad, may mga kaibigan na nakakausap ka. Siya, wala, sako ang hawak eh. Pasintabi lang po mga Kaya tanong ko kay Kuya Bong, minsan di ba, nung matigas ang ulo niya, paano kaya Kuya Bong kung hindi ka nakita ni Kuya? Ano ka na ngayon? Kasada pa rin ako ngayon. Hindi lang. Hindi natin masabi kung anong mangyayari sa iyo nun. Kasi hindi naman natin hawak ang buhay natin eh. Di ba? Kaya, sabi ko nga kay Langit kay Bong, mahal siya ng Diyos dahil may nakatagpo sa kanya ng mabuting tao. At yun ay si Kuya ka-business. Kasama kayo, Ayun te. Oo, kami tatlo pala Pamilya ng first family ang nakatagpog sa iyo. Sobra yun. At saka po si Kuya Bong, hindi ibang tao yung simula nung nakita namin siya, mag-aang agad yung loob namin sa kanya eh. At saka yung yung tiwala ba, hindi nawala sa dami-dami ng naging trial sa amin, sa kanya, sa amin. Alam niyo naman po yung mga ka-business, saksing buhay kayo na mga sumusuporta kay Kuya Bong, kung ano po yung mga napagdaanan namin din sa kanya, siya,
Kumbaga, eto siya ngayon. Hindi natin siya sinukuan. Diba? Kaya, Kuya Bong, balay mo. Swerte na ako sunod. Oo, yun sa susunod. Swerte ka na nga ngayon, di ba? Kasi nandito ka, at saka, malay mo, sa pag-vlog mo na yan, makakita ka ng isang karapat dapat para sa iyo. Yun ang pinaka blessing sa'yo. Darating pagka dumating na siya. At sumasampalataya kung meron nag-iisa. No? Kuya Bong? I just na alam. Ang may alam. Yes, kaya Sinasampalataya ng mga mo. Naniniwala ka? Ano po? Naniniwala ka may Diyos? Meron. Niniwala ka dyan. Diba? yes. Hindi ka na-supporta sa mga ka-business. At yun mo pala na suportahan kayong dalawa. Oo. Siyempre, dalawa na kayo. Tandem na kayong dalawa. Tandem kayong dalawa. Lahat po, supportahan po kami lahat. Masaya lang. Siyempre ako rin hihingin ko ng suporta na siyempre, iba to Kuya Bong to. Famous na, tsaka marami nagmamahal to Kaya yun, ibibigay ko naman siyempre yung 101% na para... Hati tayo. Hati tayo, squad. Ilan ba yun? 50-50. 50 and a half. Yun, ibibigay ko sa kanya kung tutulungan siya sa kanyang Magtulungan na yan. gustong gawin at adhikain sa kanyang channel. Lahat tayo. Lahat, support, lahat. Sabi niya, lahat daw po ay tulong-tulong tayo paangat. Yes! Ano? Pagano? Okay, paangat. Oo, magbubuhatan tayo paangat. Ano? Pagano? At kasama syempre ang ating mga subscribers at mga viewers. Yes. Okay, mag-outro na kayong dalawa. Well, thank you po sa pagsama sa aming pakikinig at sa walang sawang suporta hanggang sa susunod po. Never say goodbye! Tomorrow is another day! Yun o. Salamat po mga ka-business. Higit sa lahat sa Panginoon Diyos at kay Kuya Ka-business! Okay po. Business. Thank you po. Okay, nakatami natin. Yo, this is Medyo. The title of this song is Kuya Ka-business. Salamat ng marami sa'yo, Kuya. Salamat. Mapagmahal sa kapwa at may takot sa Diyos. Aminadong galing sa hirap, kay nagsikap ng lubos. Lahat ng hirap, pagsubok, iyong pinagdaanan. Kay tuluyang nagsikap, di ka pinanghinaan. Patuloy kang gumawa ng paraan. Patuloy lang at di ka nag-alangan. Saksi kami lahat sa iyong mga kabutihan. Saksi kami sa mga sinagot mong kahilingan. Maraming kababayan na ang iyong natulungan. At hindi lang basta tulong, binigyan pang kabuhayan. Naging sandigan ka ng mga taong mahihirap. Mga taong pursigido sa buhay at nagsisikap. Ganyan ka busilak ang iyong puso. Di ka nagpatinag at di ka basta sumuko. Saludo kami kuya sa hangarin mong mabuti at malinis. Proud na proud kami sa iyo, Kuya Ka-business. Salamat ng marami sa iyo, Kuya. Salamat ng marami sa iyo pong pangunguna. Pinangunahan mo kami sa hadikain mong pagtulong. Di ka tumigil at di ka basta umurong. Salamat ng marami sa iyo, Kuya. Salamat ng marami sa iyo pong pangunguna. Kayo ay minahal ng tao kahit sa mampanig ng mundo. Pinuno kang may heart of gold. Mahal namin kayo. Lubos po kaming nagagalak sa mabuti mong hinahangad. Lubos nagagalak pagkat maging mabuti mong hangarin. Sinundan ng iyong anak, magulang na mapagmahal maging sa amin. Di naging iba, naging anak mo rin ituring. Ramdam po namin ang iyong pagsinop at pagmamahal na tunay. Handa mo kami paglaban, handang magbuwis ng buhay. Yan ang katunayan, di ka nag-aalinlangan. Di mo tiningnan maging sariling kalagayan. Tunay na malalapitan, nais kong ipabatid. Tunay na kaibigan, kapamilya, kapatid. Ganyan ka busilak ang iyong puso. Di ka nagpatinag at di ka basta sumuko. Saludo kami kuya sa hangarin mong mabuti at malinis. Proud na proud kami sa iyo, Kuya Ka-business. Salamat ng marami sa iyo, Kuya. Salamat ng marami sa iyo pong pangunguna. Pinangunahan mo kami sa hadikain mong pagtulong.
Di ka tumigil at di ka basta umurong. Salamat ng marami sa iyo kuya, salamat ng marami sa iyo pong pangunguna. Kayo ay minahal ng tao kahit sa mampanig ng mundo. Pinuno kang may heart of gold, mahal namin kayo. Salamat ng marami sa iyo kuya, salamat ng marami sa iyo pong pangunguna. Pinangunahan mo kami sa hadikain mong pagtulong. Di ka tumigil at di ka basta umurong. Salamat ng marami sa iyo kuya, salamat ng marami sa iyo pong pangunguna. Kayo ay minahal ng tao kahit sa mampanig ng mundo. Pinuno kang may heart of gold, mahal namin kayo. Salamat ng marami sa iyo kuya, salamat ng marami sa iyo pong pangunguna. Pinangunahan mo kami sa hadikain mong pagtulong. Di ka tumigil at di ka basta umurong. Salamat ng marami sa iyo kuya, salamat ng marami sa iyo pong pangunguna. Kayo ay minahal ng tao kahit sa mampanig ng mundo. Pinuno kang may heart of gold, mahal namin kayo. Kayo ay minahal ng tao kahit sa mampanig ng mundo. Pinuno kang may heart of gold, mahal namin kayo. Break it down yo. Maraming salamat po.